والتسليم على الصادق الوعد الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, sa mga nakaraan na ating natalakay, nag-iwan tayo noon ng mga patanong, pero ito pa rin, patuloy pa rin tayo na nagtatanong dahil ang Islam, kinakailangan natin malaman ang mga bagay na dapat nating alamin at ang susi ng kaalaman ay ikaw ay nagtatanong. Tama. Sa Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fas'ali ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Tanong ninyo yung mga tao na may kaalaman sa mga bagay na gusto nyo malaman dahil sila yung siyempre magbibigay dito ng linaw. Ang punto natin ay yung mga nakaraan na ating diskusyon na pinakahuli ata nakuha natin yung Yaumul Qiyamah. Nandito pa rin tayo sa Aqida. Aqida, alam natin na ang ating tinatalakay dito sa Aqida ay ang mga pananampalataya o panindigan ng isang Muslim. Saan? Doon sa mga usapin patungkol sa Islam. Ang mga usapin na itong ating tinatalakay. Kasi may mga ibang mga Muslim o ibang mga sekta, iba ang kanilang paninindigan o paniniwala o pananaw sa mga usapin na kung saan ating natalakay at ano pang ating tatalakayin. Kaya ulitin ko, itong sinasabi natin usapin dito sa Aqida na ating kinukuha, usapin ito ng mga ahlu sunnah wal jamaa wa khasatan bi ahli salaf. Yung mga ahlu salaf na sila yung mga tao na hindi bumitiyo at hindi humiwalay at paninindigan nila ay kung ano ang paninindigan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 ng mga kanyang mga kasamahan. Okay? So yun ang dapat natin malaman. Ngayon ay kukunin natin itong usapin patungkol sa mga malapit na nga bang magunaw ang mundo. Malapit na nga bang magunaw ang mundo? Mga kapatid, siyempre bilang ahlu sunnah wal jamaa, bilang isang Muslim, alamin natin ano nga ba ang patungkol sa mga magaganap sa malapit na nga bang magunaw ang mundo. Kasi may mga ibang mga tao, sabi nila, bakit magaganap ang magunaw ng mundo? Nili ka ng Allah tapos sisirain niya? O nili ka ng Diyos? I'm sorry, narinig ko kasi ito sa isang Kristiyano. Hindi ko narinig sa isang Muslim. Kasi alam natin, bilang isang Muslim, tayo ay naniniwala na magkaganap at magugunaw ang mundo. Tama? Itaas ang kamay sa inyo, ang hindi naniniwala, hindi magunaw ang mundo. Lahat tayo naniniwala. Dahil ito ay akida, pananampalataya ng Muslim. So, alamato sa as-sugra, wika sa Arabic. Ibig sabihin, mga palatandaan sa mapait. Ano to? Mapalit? Sa pagmamadali natin kanina bro, nakalimutan. Sa malapit na ang paggunaw o pagtatapos ng mundo, may mga minor signs na magaganap. Nasaan yung kanina sinabi ko? Yun. Wala nang testing bro, kasi yung oras natin talagang kinapos tayo kanina sa oras. Kanina tinapos lang natin ito kaninang mga alas 5:15 bago umalis sa opisina. Bro, ito diretso-diretso na ba yun? Pakiano mo nga, mashallah. Okay, so ito ay malapit, hindi mapalit. Mapalit, ang saan na siya? Bisayan na siya, mapalit. Kung siya mapalit. Bro, malapit siya diba? sa malapit. Malapit siya, oh. Malapit sa pagguno ng mundo. Ibig sabihin, may mga kaganapan na mangyayari na magbibigay sinyalis sa atin sa malapit ng pagguno ng mundo. Okay. May mga katanungan dito. Unang katanungan. Anong battery? Nalobat bro. Sige lang. Anong katanungan? Una? Ay, 3 uri. Mamaya na yung patanong bro. Ito na muna. Okay? Sige. Alamatu sa as-sugra iya al-ahdath wa dhawahir allati tasbiqu qiyamus sa'a wa tashiru ila iqtirabiha.
وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث النبوية وهي كثيرة متنوعة وبعضها وقع وانتهى وبعضها لا يزال يظهر وبعضها لم يقع بعد. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang mga palatandaan na malapit na magunaw ang mundo, na ang usapin natin dito ay minor signs. May major signs, may minor signs. So ang mga minor signs ay ito yung mga magaganap na nangyari o mangyayari pa lang na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago magunaw ang mundo o sa malapit ng magunaw ang mundo. At ito ay nabanggit ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga ahadith. Marami, kathira, mutanawi'a, magkakahalintulad o marami na magkakamutawatir sa ibang, sa Muslim, sa Tirmidhi, sa Bukhari, halos pare-parehas lang na nagkakalapit-lapit ang ibig sabihin, although magkakaiba yung lafz. Wa ba'duha waqa'a. At ang iba dito na nabanggit ni Propeta Muhammad ay naganap na. Tapos na. Wa intaha. Ibig sabihin wala na. Hindi na magaganap muli. Kasi tapos na. Nakaraan. Pag tapos na ang nakaraan, hindi mo nang may babalik. Pwede mong may balik ang nakaraan? Bro? Arisir? Pwede? Hindi na. Kailangan mo mag-move on. Wa ba'duha la yazal. At yung iba naman ay pangkasalukuyan na nangyayari. Na mangyayari pa lang. Nangyari na ng ngayon at nangyayari pa lang. At ang iba ay hindi pa naganap, na malapit ng maganap. Kaya ito ay tatlong uri, ang mga pangitain at sinyales. Unang sinyales na pangitain ito, maganda ito bro, nakikita na natin itong mga sinyales na ito. Itong pag-try lahat, tapos na at naganap na ang mga pangyayari. Okay? Kailan yan naganap? Makukuha natin yan mamaya. Pangalawa, naganap at patuloy na nagaganap. Yan. Ngayon, nasisaksihan natin yung mga yan. Pang-tatlo, itong binasa natin kanina, ay parating pa lang at sadyang magaganap sa tinakdang oras. May itinakdang oras na magaganap ito. Pero hindi pa natin nakikita ngayon. Magaganap pa lang siya. So ilang uri? Tatlo. Naganap na, nagaganap pa lang, at magaganap pa lang. Anong pagkaiba nun? Nagaganap pa lang. Oh, tama. Past, present, future. Very good. Past, present, and future. Yun. English grammar. Okay, very good. So, anong sumunod, bro? May mga katanungan dito. Siyempre, tatanungin ko ang Luzon, Visayas, at Mindanao. Unang katanungan, bakit pa magaganap ang araw ng paghukom? Okay, Rashid, bakit magaganap? Dahil ito ay? Ang tanong, bakit? Ibigay mo doon yan, sir. Bakit magaganap? Dahil? Ito po ay sinabi na nga na katakda ng lahat ng parating o ano ng mga darating sa mga panahon ay magaganap. Mangyayari. Mangyayari. Okay? Jibril, meron ka? Bigay mo kay Jibril. Dahil lang Allah ay makatarungan sa kanyang mga alipin. Inshallah, may hikmah. Yan ang kinakailangan natin. May hikmah, may wisdom, iniisip mabuti. Siyempre, kasi kung walang araw ng paghukom, may dagdag itong si Abdul Aziz, Erfe. Oh, Abdul Aziz, ayun yung microphone. Bali, ito yung pagtandaan ng Allah sa kanyang kadakilaan. Very good. Sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Doon sa nagsabi na walang araw ng paghukom, o sa mga Kristiyano na nagsasabi na hindi magugunaw ang mundo, sabi nila, bakit nilikan ng Allah ang mundo, tapos sisirain din niya? So parang ibabalik ko sa iyo na isang Kristiyano na nagtanong sa ganung katanungan, bakit ka nabuhay tapos mamamatay ka rin? Meron din sa Bible yun. Di ba? Oh, pati sa Biblia. Adonis, meron? Meron. Oh, sa Biblia. Kayo na nanonood ng mga Kristiyano, so talaga magaganap ang araw ng paghukom o
ang pagtatapos ng mundo. Ang pinakapunto rito, ang lahat may simula, may hangganan. Pangalawang tanong, bro. Anong hikma ng wisdom sa araw ng paghukom? Anong hikma, wisdom, aral? Bakit may araw ng paghukom? Araw ng kabayaran. Mashallah, very good. Maganda yun. Araw ng paglilitis, kabayaran. Sisingilin kita, hindi ka nagbayad sa utang mo sa akin dito, mapimuskila. Yaumul Qiyamah, ako ay magsisingil sa iyo ngayon. Magbabayad ka sa ayaw at gusto mo. Kaya kayo o tayo na nalinlang o naapi o patuloy na inaapi, mundo lang ito na pansamantala at hindi mananatili, may tunay na buhay na araw ng paghuhukom, lalong-lalo na sa mga kamusliman na naniniwala sa paraiso ng Allah at ang impyerno ng Allah. Very good. Gandang sagot mo. Anong sinabi mo? Dahil? Nakalimutan mo na. Isyada. Yung paglilitis kita, Okay. Kabayaran. Pangatlong tanong, bakit kailangan pa ang mga minor signs? Bakit hindi diretso major signs agad? Bagong magunaw ang mundo, bakit kailangan pa ng minor? Di ba? para mapaghandaan. O kung paggandaan, bakit? Bakit hindi pwede yung major signs diretso? Bakit dadaan muna sa minor? Mahirap pagbiglaan, Ustad. Yun ang punto doon. Mahirap yung biglaan. Si Allah o ang Allah subhanahu wa ta'ala nilikha niya ng mundo 6 na araw. Huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi 6 ayyam. Nilikha ng Allah ang mundo ng 6 na araw. Kaya niyang likhain ng 1 segundo, 1 oras, pero bakit 6 na araw? Ang lahat step by step. Yan ang aral sa atin. Aral natin dito sa mundo, ruwaydan, suwaya. Tapos, ganun din. So, siyempre, kung may minor signs, may mga major. Kukunin natin ang mga minor. Okay? Ano ba yung minor sa Tagalog? Anong suwaya? Arabic yun, bro. Ano yung minor sa Tagalog? Minoria? Tama ba yun? Minoria? Minoria. Parang ibang naririnig ko yung mga minoria na. Maliliit, Ustad. Maliliit. Maliliit, kukunti. Parang hindi siya nababagay. Hindi siya tugma. Anyway, naintindihan na yung minor. Okay? Alamat waqat wa hintahat. Ang mga naganap na at nangyari na hindi na muling magaganap muli. Una, bi'athatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalatu alamatu sa'atat sugra. Ang unang sinyales ay ang pagiging ganap na propeta ni Muhammad. Si propeta sallallahu alaihi wasallam, nung siya ay naging ganap na propeta nung 40 taon na siya ay naging ganap na propeta, kasama na Ismail, okay na. Yan, okay na. Okay na to. Okay, very good. Hindi, iba pa rin. Okay, yan, good. So, ibig sabihin, si propeta, nung siya naging ganap na propeta, ay kasama na yun, bro, na ito ay unang sinyalis na malapit na magunaw ang mundo. Allahu Akbar. Kasi kung isipin mo naman, maraming mga propeta na mas nauna sa kanya. Si Propeta Muhammad ang pinakahuli. So marami pang mga ilang milyon, so ilang taon na mga nangyari na. So ngayon, subhanallah, kung titignan natin ang mundo, yung oras niya napakaikli. Pangalawa, wafatuhu. Nung namatay na, ang pagpanaw ni Propeta Muhammad ay kasama na rin yan sa sinyalis na malapit na magunaw ang mundo. Pangatlo, inshiqaqul qamar. Sa panahon ni Propeta Muhammad ay naganap ang pagkahati ng buwan. Kasama niyan sa sinyalis. Ang pagkabiyak ng buwan sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong dalil sa Quran? Iqtarabatis sa'atu wan nasu humul ghafilun. Wan nasu ghafilun. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Nabiyak ang buwan, malapit na sa pagunaw ng mundo ng mga katangian nito at ito ay nahati ang buwan o nabiyak ang buwan. So kasama na yun, dalil yun sa Quran. Pang-apat, Fathu Baitul Maqdis, ang pagpapalaya at nabuksan ang Baitul Maqdis sa Palestine sa kapanahunan nito ni
Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu at muli rin sa kapanahunan ni Salahuddin al-Ayubi. Kaya itong Bait al-Maqdis sa Palestine, bro, noon yun hanggang ngayon patuloy pa rin na magaganap ang sinasabing away dyan hanggang magunaw ang mundo. Hindi yan hihinto sa pag-aaway-away ng mga Palestino, ng mga Muslim, mga Israel at sinumang mga tao. Propesya yan ni Propeta. Panglima ay taon amwas waqa'a fi bilad Sham zaman ni Sahaba. Allahu Akbar. Ito ang epidemya na naganap sa kapanahunan ng mga sahaba sa bansang Shams. Anong epidemya na ito? Nangyari dito sa atin, anong nangyari noong 2019? COVID-19. History repeats itself. Nung sa una sa kapanahunan ni Umar ibn al-Khattab na nasabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na pag may epidemya sa isang lugar, hindi kayo dapat lumabas sa lugar ninyo na para pumunta doon. At pinag-utos din na kung pwede ang mga tao ay hindi sila magsasama-sama. Dapat maghiwa-hiwalay dahil lalong kumakalat ang virus na epidemya na yan. Nangyari na yun sa kapanahunan ng mga sahaba, si Umar ibn al-Khattab. Kaya ngayon, nakita natin noong 2019 ang ginawa ng gobyerno ng Saudi Arabia at ang buong mundo, ganun. Nagkaroon tayo ng, ano tawag doon? Social distancing. Social distancing. Pasti ang isang pamilya, pag sila ay nagdarasal sa bahay nila mismo, iba-iba na rin. Which is, subhanallah, isang virus, buong mundo nagimbal. Kontrolado ng isang virus na hindi nakikita. Ano pa kaya kung ang mga sundalo ng Allah ang ipakita niya sa magaganap sa mga huling panahon? Okay mga kapatid, naganap na yun at hindi na muling magaganap. Hindi na yun magaganap. Naganap na yun kay Propeta. Ngayon, ang mga naganap na at nangyayari na, alamat, waqa'at, wa intahat, wa waqa'at fil madi. Kasama pa rin ito. Kasama niya. Intisharu al-fitan, fitnatu maqtal Uthman wa fitnatul khawarij. Ang fitna na naganap, kasama ito mga kapatid, na sa pagitan ng mga sahaba sa pagkamatay ni Uthman ibn Affan. At dito nangyari ang labanan sa nakuha natin. Sino makakaalala? Sipin. Maarakat Siffin at Maarakatul Jamal. Propesya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, naganap na yun, hindi na magaganap muli kasi wala na yung mga sahaba, nangamatay na sila. Ang makukuha na lang natin aral kung ano yung mga nangyari. Okay, sumunod. Daharun mad'in nubuwa mithlu musaylamatul kadhab wal aswad al-anas. Ano ito? Yung paglabas ng mga panlilinlang, ng kasinungalingan, ng mga impostor na nag-aangkin na mga propeta daw sila. Naganap yun kailan sa kapanahunan mismo ni Propeta Muhammad na si Musaylamat al-Kadhab. Ayon sa mga pantas, hindi lang yun. Kung naganap na yun, ibang mga pantas pati rin ngayon, nakikita nyo na sa Pilipinas, mayroon nagsasabi na propeta siya. Kathratul mal wal istighna'u anis sadaqa, ang pagdami ng yaman ng tao at paglimitado at pagiging sakim sa salapi, sa pagbibigay. Marami kang mayaman pero hindi nagbibigay ng zakat. Nagiging madamot at sakim siya. Kasama na yan sa mga na magaganap na nangyari at duhur, nar, minal Hijaz, ang paglabas ng apoy mula sa Hijaz. Sa Hijaz ay ito sinasabi mga kapatid, ang sabi dito ng mga ibang mga pantas ay ito yung malaking apoy o abu. Ano ba yung tawag doon sa Tagalog? Usok. Usok na nangyari na yan noon. At sa isang pangkasalukuyan, mangyayari pa rin yan. Okay bro? Mga nagaganap at patuloy na Nakaka-amaze. magaganap. Ano yung lumipat doon bro? Hindi ko napansin yun. Napansin mo yun, Smaila? Okay, so ito siya, yung mga nagaganap na at patuloy na nagaganap. Una, subhanallah, kathratul fitan. Nakuha natin yung una o pangatlo, apat nating diskusyon dito patungkol sa fitna. Di ba? Ang dami ng fitna. Ang dami ng mga pagsubok. Pagsubok sa kaalaman, pagsubok sa sarili, pagsubok sa pamilya,
pagsubok sa nangyayari sa mundo, pagsubok sa lahat, ang dami. So sa takunu fitan qat'il layl al-mudlim, yasbihu rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Ito sa Rawahu Ahmad. Ang mga fitna na isa sa mga mangyayari ay katulad ng isang tao na siya ay naniniwala ngayon, kinabukasan hindi siya maniniwala. Nagpapanggap, nagmamamurtad. Yung mga naniniwala, magiging murtad. Yung mga hindi naniniwala, magiging Muslim. Sa katulad ng kadiliman ng gabi, na minsan hindi mo na alam kung sinong totoo. Na pangkasalukuyan na nangyayari ang mga kapatid. Kathratu zalazil. Anong kathratu zalazil? Sabi ng hadith ni Propeta Muhammad sa Rawahu Bukhari, la taqumu sa'a hatta tukthiru zalazil. Hindi magaganap ang malaking paggunaw ng mundo hanggat hindi dumarating at maramdaman ang maraming mga paglindol ng mga sakuna. Nakikita natin ngayon ang mga lindol-lindol na yan, mga kapatid, kasama ang mga tsunami. Pangatlo, diyaul amana. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idha dayatil amana, fantadiris sa'a. Sa propesya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay magaganap ang mga mawawala ang tiwala. Pinagkatiwalaan mo yung tao, hindi siya magpapagkatiwalaan. At sabi ng Propeta, antay ninyo ang paggunaw ng mundo sa kaparusahan dahil sa mawawala ang mga tiwalang ito. Pang-apat, 3, ayan, Masya Allah. Buksan natin ng kortina. Nakakortina pa pala siya. Pang-apat, dhaharul jahal wa qillatul ilm. Ajib. Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ashrati as-sa'a an yarfa'u al-ilm wa yuthabbitu al-jahl. Wa yuthbitu al-jahl. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Katotohanan, isa sa mga palatandaan na malapit na magunaw ang mundo ay ang pagkawala ng mga kaalaman at sa pagdami ng mga kamangmangan. Sa isang riwaya, mga kapatid, bukod aside pa rito, dadami ang mga sila yung mga nagsasabing mga maalam. At maraming maniniwala sa kung sino yung nagsasalita ng kasinungalingan. At yung mga totoo na nagsasalita ng patotoo, sila yung pinapasinungalingan. Ito ngayon ang nangyayari. Tama? Ayat na tudapinggan so itadwala dia ati umrano. Sige. Kathratul qital. Yan. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'a hatta yukthirul al-haraj. Hindi magaganap ang malapit ng sa paggunaw ang mundo hanggat hindi nyo maranasan at makita ang dami ng patayan. Darating ang panahon, mga kapatid. Ngayon, actually, nakikita na natin eh. Hindi na natin sasabihin saan lugar. Alam na natin yan. Kahit sa insanyo, alam natin yan. Na ang patayan ay lantaran. Ang tao ay pinapatay na parang hayop. Na wala ka ng pangamba, parang nagiging normal na. Noon mga babae hindi pinapatay. Ngayon babae na kasama na pinapatay. Pinapas lang. Mga propesiya na magaganap, na patuloy na nagaganap. Rawahu Muslim, pang-walo mga kapatid, pang-anim, intisharu zina wal khamr wal maazif. Allahu Akbar. Darating ang panahon na kung saan lantaran ang paggawa ng mga hindi to, ano itong zina? Pangangalunya. Adultery. Nangyayari yan, pati niya rin ang khamar, ang pag-inom ng alak na nagiging normal na sa tingin ng bawat isa. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi ummati aqwaman yastahiluna al-har, az-zina, wal-haril, wal-khamal, wal-muazif. Allahu Akbar. Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Darating sa aking mga sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na magiging balawala sa kanila o magiging parang itinutulad nila na parang halal na sa kanila ang pangangalunya at ang mga pagsuot ng mga kabalalakihan sa mga kababaihan at pagpapalipat ng yan. Yan ngayon, nangyayari na yung mga sex marriage. Di ba? At wal khamr, itong mga pagbibenta ng mga khumur, maazif na hindi mo na naintindihan ang nangyayari sa iyong pamayanan. Parang mga hayop ng mga kapatid. Wallahi, sa kapanahunan natin ngayon,
Lalo na kung sino nakapunta sa inyo sa Europe, makapunta sa inyo sa Amerika. Sa Amerika, may tinatawag doon na swing marriage. Ang swing marriage, kung mag-best friend kayo, sasabihin niya sa'yo, bro, you are my best friend. Take my wife with you tonight, and your wife, I'll take your wife. Same, sawa-sawa. Mabi problema. Switch. A'udhu billahi min dhalik. La hawla wala quwwata illa billah. Anong punto doon mga kapatid? Nawawala na sila ng gira. Nawawala na sila ng haya, murua, dahil para na lang silang mga hayop. Subhanallah. Okay, so anong sumunod? Kadiri na. Oh, ano yung paa na ito bro? Anong pangkaiwatid mo dito sa paa na yan? Ha? May makakapagbigay sa inyo ng alaala? Ha? Mayroon, mag-isip lang kayo. Antral, fatal. Oh. Normal na yung dumi. Normal na ang Dumi sa kanya. normal na ang dumi sa kanya. Wala na siyang pakialam sa mga nangyayari. Madumi man. Ha? Matalinghaga yan eh. Hindi mo alam kung nakaburli siya, naka-short pant, or ano. Anong pakahulugan mo dyan, kapatid na isa? Yung pampito. Anong wala nang mali, ha? Ano ba yung pampito, Ustad? Ano yung pampito? Lagay mo, saykuno fi ummati aqwaman yastahiluna al-hair. Ito nga, darating ang panahon na kung saan magiging halal na yung mga ipinagbabawal. Sige. So may ugnayan pa rin dyan. Matalinghaga yan. Hindi mo yan mabasa, pero tanging makakabasa Yung dyan. sa hadith, Yung mga Ustad. malalalim ang pag-iisip. Yung sa hadith ni Muslim, Oh, hadith ni Muslim, ano yun? yung wa antral fatal oratal Gamitin mo yung mic. Ano? Hadith ni Muslim, mashallah. Maganda ito. wa antral fatal oratal alata riya asya yatatawaluna fil bunyan. Aha, very good. Correct. Tagalogin mo doon yun, kapatid na Ukmer. Darating yung panahon na kung saan yung mga nakayapak na mga walang sapin sa paa ay magpapatayukan sila ng mga building, mga bunyan. Aha. Yan, nakikita na natin yan, mga kapatid. Dati Panahon walang na mga ngayon. sapin sa paa. Subhanallah, ajib, Allahu Akbar. Alam niyo bro, kung isipin niyo, bakit ito alam ni Propeta? Manghuhula ba siya? Ha? Hindi. Propeta siya eh. At sabi ng Allah sa kanya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Si Propeta ay hindi nagsasalita na galing sa kanyang mga kuro-kuro o galing sa kanyang sarili na gusto, datapot ito ay mga revelasyon mula sa kanyang Panginoon. So alam to ni Propeta Muhammad, hindi siya nanguhula, ngunit ito ay propesya. Patuloy na nagaganap o magaganap pa lang na hindi pa natin alam. Ay hindi, kasama pa rin to bro. Kasama pa rin to sa mga patuloy na nagaganap. Pang-anim, hadathul al-Jibril at Tawil. Wa intara al-hufaratul orata al-ala. Ito yung sinabi mo bro. Ayan nga yun. Riya'u sya'u yatatawaluna fil bunyan. Ito yung nasabi ng kapatid natin si Ismail. Okay, sumunod. Yun yung mga nagtataasan na doon ng mga building. Kathratun nisa wa qillatur rijal. Darami ang mga kababaihan. Ang mga lalaki ay kukunti na lamang. Pati yung maraming mga lalaki naging mga bayot na, mga bakla. Ayaw na mag-asawa ng mga kababaihan. At yung mga babae na ang dami-dami nila, gusto nila sila lang ang asawa ng kanilang asawa. Ayaw nila i-share ang kasiyahan na idinulot lang asawa nila sa ibang kababaihan. Dahil sakim, ayaw nila ng duwaya. Kasama yan. Aral yan. Bato-bato sa langit, huwag matamaan. Pag natamaan ka, ikaw na bahala, bro, kapatid na Rashid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Walay darating yan. O tamo, isang lalaki, daghan kayo ng mga babae diri, uy. Allahu Akbar. Sipin mo, isang lalaki, ang daming babae. Darating yan sa mga huling panahon. Bro, itong hikman ng Islam, bakit pwede magduwaya? Di ba? Huwag natin yung usapin, mababatikos tayo niyan. Marami tayong magiging kalaban yan na patay tayo niya mamaya sa bahay. Bro, katotohanan ang sinasabi natin, hadith. Maski sintamaan, sinasabi natin yan. Okay, so, anong sumunod? Asharatu sa'an yaqul ar-rajul ayukthiru nisa. Ito yung sinabi natin kanina. Li khamsina imratan al-qimul wahid. Allahu Akbar. Ito mo, hadith, 50 kalalakihan, 50 kababaihan, isa ang equivalent niya na lalaki. Mangyayari yan.
Kaya pala nung maliit ako, sinasabi ng mga matatanda sa amin, pag malapit na magunang mundo, yung mga babae, hahabulin pa nila yung mga lalaki. Sabi namin, posible ang mga maranaw maghabol ng lalaki. Astagfirullah, nakakahiya. Sana mamatay na lang sila. Pamilya nila, buo nila, patay na lang nila. Wag lang mabalita na ganun. Ngayon, ang nangyayari na. Sa aming mga maranaw, kahit saan sa inyo. Minsan ang babae, ipituta yan sa mama. Ano ba tawag doon? Pinipikot. So, nangyayari na yan. Pang-ani, pang-siyam, yuqaribuz zaman. Mada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta yataqarabuz zaman. Hindi mangyayari at magaganap ang malapit na napagunang mundo hanggat hindi nyo maramdaman na ang oras at ang panahon ay napakaikli. Na ang isang linggo ay akala mo isang araw lang. Ang isang buwan ay akala mo isang linggo. At ang isang araw akala mo isang oras lang. Kailan lang? Wala yung mga kapatid. Minsan, uy, Friday na ba ngayon? Mag-aaral na naman kami sa BTech University. Ang bilis ng panahon, bro. Tapos ngayon, minsan yung mga bata na hindi mo akalain, ngayon mas matangkad na kaysa sa'yo. At isipin mo, yung tao ng edad niya ay 50 o 70 hanggang 100 at ikaw edad mo 30 ngayon, 25. Pag nag-usap kayo, pangutana ka dito sa tigulang. Lolo, pero yung edad ni mo, sabi niya 80, 90. Mga nakailang taon ka dito sa mundo? Parang kahapon lang. Ikaw din na 20 years old, 25 years old, parang kahapon lang. Sim-sim, sawa-sawa. Dahil ang mundo, hindi yung sinasabi kung ano yung edad mo, kung ano yung oras mo na iginugol mo. Dahil ang mundo talaga, ang ibig sabihin niya ay napakaikli. Napakaikli ang mundo. Sabi natin, trillions of years ang edad ng mundo, sa Allah subhanahu wa ta'ala, 1 segundo lang yan. Magaganap. Kaya sa araw ng paghupong nakuha natin sa libingan, ang pananampalataya ng mga Muslim, sa libingan, ang parusa ng taong na hindi kinalugdan ng Allah, halos ang akala niya ang haba-habang panahon na pinaparusahan siya. Pero ang isang Muslim na nailibing doon na ilang libo, millions na taon sa libingan, ay akala niya sa pagitan lang ng after asar at malapit ng maghrib. So hindi niya mararamdaman ang anuman ang nandoon. Ang mararamdaman niya kung ito ay paraiso sa kanya, napakabilis sa kanya ang paraiso. At ilingin niya na, ya Allah, sana maguno na ang mundo dahil gusto kong makapunta doon mismo sa paraiso na iyong ipagkakaloob sa akin. Although paraiso na ang libingan mo, bro. Okay, mashallah. So, sumunod pang 10. Mga inaasahan na di pa naganap at sadyang mangyayari sa oras na itinakda. Natapos na yun, mga kapatid. Bago yan, mayroon na ako kanina dito na ito yung mga kailan yung nangyari. Nandito, nakakonect pa rin tayo sa internet. Okay? Kasama pa rin sa mga magaganap o pangkasalukuyan na nagaganap ay dadami ang mga kasinungalingan at pandaraya. Ngayon, tantara na yan. Ang tiwala ay mawawala. Lalaganap ang kasamaan, sugal at pag-inom ng alak. Lalaganap ang pangangalunya, adultery. La hawla wala quwwata illa billah. Dumadami ang pagpatay at karahasan. Ang mga tao ay magiging abala sa kayamanan at luho. Kanina, galing ako sa opisina. Sabi ko, nakailang oras ako? 9 hours. Ilang oras ko napuri ang Allah. Ilang oras ko nakapag-istighfar. Baka hindi umabot ng 1 oras, bro. O 30 minutes. Ang Allah lang nakakaalam. Sabi ko, nalilang ako ng mundo. Wallahi, bro, kung wala ang sala sa pagdarasal natin, ano pang saysa ng buhay natin? Buti pa meron tayong sala. Dahil kung wala, puros mundo na lang ang naisip natin. Ang mga tao ay nagiging mapagmataas sa pananamit at tahanan. Yan ngayon, nangyayari ngayon. Bro, namin mabahay ka na? Bro, may ano ka na? May kotse ka na? Marami ka ng asawa, mga anak, lahat-lahat. Puros kamundo ng pinag-usapan. Hindi pinag-usapan, bro, nakagawa ka ng masjid, nakatulong ka dun sa mga ulila, nakagawa ka ng madrasa, nakatulong ka, may mga anak ka na ito, nakahafid, nakaganyan. Hindi. Pinag-unahan natin, bro, mundo. Alam mo, sinabi ng mga pantas, paano natin mamahalin ang araw ng paghukom? Ang mundong ito, dito tayo nakikipagpaligisan na maraming kotse, bahay, ganyan. Mamahalin mo yun.
Ayaw mo na umalis. Ayaw mo na bitiwan. Pinagpaguran mo yun. Ipinagkait mo yun. Nagpawis ka doon. So talagang mahirap mo iwanan yun kasi yun yung pinaghirapan mo. Pero yung sa akhiran na dapat mong, yun ang dapat na pagpahirapan mo yun. Paggawa ng masjid at madrasa, pag-hajj, pag-uumra, pagtulong sa kapwa-tao, pag-aaral, pagninilay-nilay sa kamatayan at sa araw ng paghukom. Kailan yan lang yan nangyayari? Wala. Walakin nagkathiru minan nasi ghafilun, sabi ng Allah. Karamihan sa mga tao ay sila ay pabaya. Mga kapatid, wallahi propesya ito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Palatandaan din ito patungkol sa relihiyon. Ito yung mga patungkol sa mga kabuhayan. Sa relihiyon, ang mga tao ay magdarasal ngunit walang puso para lang ipakita. La hawla wala quwwata illa billah. Ang mga moske o mga masjid ay magiging magaganda ngunit walang laman na tao na pumupunta. May mga nakikita kayo niyan, bro? Meron, boss. Ang dami ng mga masjid, ang gaganda, napakaganda pero kukunti ang tao. Pero saan ka marami ang tao? Sa mall. Doon sa maraming bulaklak. Pangatlo, ang kaalaman sa relihiyon ay bababa at kakaunti na lang ang mga tunay na mga eskolar. Yan, nagaganap yan ngayon. Yan sila. Mga anak natin karamihan gusto professional. Ayaw nang mag-scholar. La hawla wala quwwata illa billah. Lalaganap ang mga huwad na tagapagsalita ng relihiyon. Panglima, ang Quran ay babasahin para lang sa paligsahan, hindi na para sa gabay. Nangyari na yan, di ba? Sinong magandang boses? Paligsahan na lang ng pagbasa ng Quran, pero hindi ito yung isang gabay. Ang mga tao ay lalayo sila sa Islam at mag-iimbento ng mga bagong turo. Ito, nagaganap na eh. Yan yung patungkol sa reliyon. Sa mga palantanda ang pampolitika at panlipunan, maraming digmaan na sa pagitan ng mga Muslim at hindi Muslim. Ang pagkakaroon ng maraming panlilinlang sa mga pinuno. Yan, mga pinuno natin. Kilala niyo yung pinuno niyo? Kayo na magsabi. Oh. Ang mga masamang tao ay magiging pinuno. Oy, pinuno na nakikinig ka. Hindi ko alam kung ikaw yan. Sana hindi ikaw yan. Hindi naman lahat. May mga pinuno na mabuti. May mga pinuno na totoo. Pero karamihan, kayo na bahala. Ang mga bansang Muslim ay magkakawatak-watak. Kanina, may nakita kong babae. Taga-Amerika o Europe. Basta hindi Muslim. Tinawag niya ang mga lugar na mga kamusliman. Nasaan kayo sa pagpatay ng mga kapwa niyong Muslim dito sa Palestine? Wallahi bro, nangilabot ako doon. Sabi ko, ako dapat dito ang nagsasalita. Bakit hindi ako? At bakit siya? Na hindi mananampalataya. Ya Allah. Okay, ang ilan sa mga huling minor signs din na bagong magunaw ang mundo ay ang paglalabas ng taong Mahdi. Kapayapaan sa pagitan ng mga Muslim at di-Muslim bago ay malaking digmaan na magaganap at mangyayari. Ang pagbagsak ng mga ekonomiya at pagkasira ng mga bansa, tunghayan nyo yan at yan ay mangyayari. Anong sumunod bro? Audator adl Arab marujan wa anharan. La taqumu sa'ah hatta ta'udu ardul Arab marujan wa anharan. Yan. Kailan ito naganap? 3 years ago. Nakita ko, yung papunta kami ng Magka, mapunta kami dun din sa ibang lugar, yung mga disyerto, nagkaroon na ng mga halaman. At magkakaroon na ng mga batis. Bro, hindi na tayo lalayo, Ismail. Pwede na dyan tayo mga isda, bro. Malapit na. Wala nang Wadi Namir. Malapit na yan, inshallah. Sana buhay pa tayo. Kundi pa tayo pabawian ng buhay. Okay, sumunod. Kalamu siba wal jamadat linnas walladhi nafsi biyadi la taqumu sa'at hatta tatakallama sibaul ins. Allahu Akbar. Hindi mangyayari. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan na siya ang Allah, ang siyang panghahawakan niya ang aking buhay. La taqumu sa'a, hindi magaganap ang araw ng paghukom hangga't hindi ang isang hayop ay kakausapin niya ang tao.
Nangyayari na yan. Tinuturuan na natin ang mga hayop para magsalita. Okay? Sumunod. Khurujun nar min al-Yaman tatrudun nas ila mahsyuruhim. Ba'dul ulama yaquluna hadhihi al-alamatul kubra. Itong paglabas ng apoy. Mga kapatid, ang ibang interpretasyon dito ng mga pantas, magkakaroon ng malaking digmaan. Kasama sa mga minor signs. Siguro malapit na. Hindi natin alam kailan. Pero nakikita natin ang pangitain. Na ang mangyayari ay magkakaroon ng abo o apoy sa kalawakan. At magsisimula yan sa Sham. Magsisimula yan sa Sham, na ang Sham ay kasama ang Palestine. Malaking gera ang inaasam natin na mangyayari at magaganap. Itong mga nakita natin, preliminary lang ito. Panimula pa lang ito. Na to be continued, sabi ng mga Amerikano. Okay. So makita ninyo mga kapatid, pag nag-away na ang mundo-mundo, kung magkaroon lang ng Third War III, makikita ninyo kung anong mangyayari sa kalahati ng mundo. Dito lang nga sa gitnang silangan kung ano nang mangyayari, bro, pag nagkaroon ng ganyan. Matindi. Dahil pang-usok, ang magiging usok ay apoy at mga, ano ba yung tawag doon? Oh, yun, usok, di ba? Yun, mangyayari na yan. Itong isang bomba lang nga, pabumbay ng Israel o pabumbay ng Iran. O kung ito lang sa atin sa Pilipinas, hindi nyo ba alam ang South Korea kung magpaputok sila ng isang missile bomb, pati tayo sa Pilipinas, mapiktado? Nuclear. Kung lahat ng mga yan ay magkakaputok-putokan lang, ano nang mangyayari? Maraming tao na buhay na mamamatay. Maraming mga ano ba tawag yan? Yung mga puno na mamamatay. Sobra pa. Kung natandaan yung nuclear war o missile bomb na tinapon ng Amerika sa Nagasaki, sa Japan, ilang taon bro, hindi tumubo yung lupa nila. Kailan yun? 60 taon ngayon. So iba na ngayon yung teknolohiya. Mas grabe ngayon. Super grabe ngayon ang mga teknolohiya. Pwedeng isang ano lang. Itong mga super countries lang, mag-away-away lang yan, 3 or 4. China, Russia, Amerika. Mag-away yan, apektado lahat. O ano pa kaya kung ito ang Saudi Arabia? La qadarallah. Pero anong mangyayari? Mangyayari. Ito, minsan tinatanong ko ito. Anong mangyayari sa Kaaba? Mga kapatid, kasama rin sa propesya na ang Kaaba ay ito ay magtatapos. Sisirain ito. Aagawin ito. Nangyari na nga ito. Naagaw na eh. Alam niyo yung Blackstone dyan? Nakuha yan. Natanggal yan. Ilang panahon, ilang taon. Tapos na ibalik din. Ayon din sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, hadamul Ka'ba ala yadi di asawayqataini min al-Habasha. Isang tao, lalaki na mula Habasha, Habasiyu, Ethiopian, na siya ang mangingibabaw at mangunguna sa pagsira ng Kaaba. Mangyayari yan sa mga huling kapanahunan na hindi pa naganap pero magaganap pa lang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mga kapatid, nangyari na yun noong 1960 o 1971. Isang ano rin, from Yaman. Ang istorya dito sa Kaaba, dati may nagpapanggap na siya daw ay kapatid, bayaw niya si Mahdi. So ang ginawa ng grupo na yun, pumasok sila sa Kaaba, kasama yung mga nag-umra o during the time of Hajj, hindi pa yata yung Hajj, hinostage nila ang buong tao sa loob ng Kaaba. So ang ginawa, dahil meron silang mga bomba, meron silang maraming mapapaslang lahat ng tao doon. Anong ginawa? Ang mga ulama, sa time na yun, nagtipon-tipon sila, kasama yung hari. Ano ang dapat natin gawin? Dahil ayaw magbityo, gusto nang mamatay at patay ng lahat ng mga doon. Nag-decide sila na paslangin lahat yung kung sino yung mga nandoon. Pero dahil sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nangyari yun, dahil hindi napaslang ang lahat, dahil sabi nila, walang mangyayari kung hindi yan ang ating i-decide. So hanggat nahuli yung lalaking yun, at ang nangyari sa kanya, pinutulan ng ulo at naging patas sa Saudi Arabia na ipinapakita ang, siyempre, yun ang patas sa Islam, at para hindi na magkaroon ng mga
future na mangyayari na ganun ang gagawin nila, na isasabutahe ang Kaaba. At hindi lang yun, kung nangyari yun, mangyayari din yan sa mga huling panahon sa pamamagitan ng kamay ni Dhu Aswayqataini na mula sa Habasha. Okay mga kapatid, yukhbirul Ka'bata wa Aswayqataini min al-Habasha, mangyayari yan. At ito yung mga hindi pa magaganap at nakuha natin ang mga patungkol dito sa mga minor signs. Darating anong sumunod, bro? Abangan ang mga susunod na kabanata. Jazakumullah khairan. May katanungan bago tayo umalis? Alas 9 lang. Okay na, mashallah. Meron? Maliwanag ba, bro? O ngayon, anong sasabihin mo sa misis mo? Ustad, sa dami-dami ng mga ano na yan ang tatanong mo sa akin. Ha? Yung 50 is Good luck na lang ha. Alam mo, hindi maganda ang pangitay na sinasabi mo, kapatid na Jibril. I-close mo na yan, smile.